Isang mabiyaya at masaganang araw po sa atin lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel, Tagapanood TV. Jillian Ward gustong maging pribado ang kanyang love life. Ano naman kaya kay Eman Bacosa? Yan po yung ating bibigyan ng comment at reaction, opinion sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, muli ko po kayong iniimbitahan at pinapasalamatan na rin po sa mga walang sawang nanonood at sumusuporta dito sa ating channel. Kaya naman kung hindi ka pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at hit ang notification bell para lagi po kayong updated dito sa ating channel sa mga bagong video na ating ilalabas. Isang like and share, mga tagapanood, napakalaking bagay po niyan. Libre lang po mag-subscribe, kaya wag po kayong matakot, subscribe na. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Jillian Ward inamin na mas gustong panatilihin na gawing private ang kanyang love life. Alamin ang buong katotohanan. Diretsahang nilinaw ng 21 taong gulang na aktres na siya ay single at, holds and behold, never pa siyang nagkakaroon ng boyfriend since birth. Kaya sa mga nagtatanong kung sino ang misteryosong lalaki sa buhay niya ngayon, ang sagot ay wala po. Pero bakit nga ba umikot ang balita na gusto niyang panatilihing pribado ang kanyang buhay pag-ibig? Ang totoo niyan, ibinahagi lang ni Jillian ang kanyang pananaw para sa hinaharap. Ayon sa aktres, kung sakali mang dumating ang tamang panahon at ang tamang lalaki para sa kanya, mas pipiliin niyang huwag na itong ipakita pa sa publiko. Ang rason niya, gusto niyang protektahan ang katahimikan ng kanyang magiging partner, lalo na kung ito ay isang non-showbiz na tao na hindi sanay sa intriga. Sa ngayon, napakalinaw ng priority ni Jillian, imbis na pagde-date, mas nakatutok ang kanyang buong atensyon sa pag-aalaga sa kanyang pamilya at sa patuloy na pag-angat ng kanyang showbiz career. Matapos ang napakatagumpay na takbo ng kanyang afternoon serye, mas marami pa raw malalaking projects ang nakapila para sa kanya sa GMA Network na talagang dapat nating abangan. Sa huli, pinatunayan lang ni Jillian na bukod sa ganda at talino sa pag-arte, napakalawak din ang kanyang pananaw pagdating sa proteksyon ng mga taong mahalaga sa kanya, isang matalinong desisyon na patunay ng kanyang maturity bilang isang sikat na aktres. Samantala, hindi lang basta bumisita si Jillian sa Fast Talk para sa love life, dahil ang pangunahing dahilan ng kanyang guesting ay ang kanyang bagong mentor, Judge Era. Siya ang pinakabagong miyembro ng Clash panel para sa paparating na The Clash Teens kasama sina Christian Bautista at JL ng BGYO. Inamin ni Jillian na sobra ang kaba niya dahil ito ang unang beses na tatayo siyang hurado sa isang malaking singing competition. Dahil dito, nag-singing lessons at paspusang research pa raw siya para paghandaan ito. Sa akin, mga tagapanood, mas gugustuhin ko pa na yun ang gawin talaga ni Jillian Ward. Diba? Ngayon pa nga lang na rumors pa lang na mayroon mga nanliligaw sa kanya at mayroon siyang nagugustuhan, parang kinokontrol na siya at pinangungunahan ng mga tao di ba? O di mas mainam na lang talaga na ipribado niya na lang para wala ring walang sakit sa ulo, walang pressure, di ba? Kasi the more na pinapakita mo o nilalantad mo kung sino yung love life mo, the more na naghahanap sila ng butas di ba? Marami kasi talagang mga tao na sabihin na natin naiinggit din kay Jillian Ward kasi siyempre nakita nyo naman maganda, sexy, tapos successful. So hinihintay lang siya ng tao na magkamali. So paano niya ganyan? Nagkaroon siya ng jowa and then sisiraan at sisiraan. Tapos si jowa siyempre namasyal, tapos nakita ng iba, jowa ko may kasamang gano'n. So parang maano siya dahil first time na nga magkaroon ng relasyon, baka mauwi pa dun sa negatibong, di ba, maging negative pa agad yung first relationship niya dahil nga baka hindi niya makayanang i-handle. Di ba? Para sa akin lang yung mga tagapanood. Kaya ako, mas mainam na i-private niya na lang para hindi na masyadong napag-uusapan. Di ba? Mas okay pa nga yun Kasi marami tao talaga na wala pa nga kung ano-ano na kinukwento Diba? Pero sana ako, humihiling sana si Eman Bacosa na yun. Sana kung mag-aaroon siya ng boyfriend, sana si Eman Bacosa na. Kung hindi naman, respetuhin natin niya. Respetuhin natin kung ano man yung kagustuhan niya. Siyempre, siya mismo yung hahanap ng taong magiging kapareha niya. Diba? Huwag tayong makialam sa kanya. Just wait na lang kung ano yung magiging pasya niya at kung sino yung taong
pipiliin niya. Pero para sa akin ha, siyempre mas boto ko kay Eman Bacosa Pacquiao. Kayo mga tagapanood, ano sa tingin nyo? Komento na ang inyong saloobin sa ating comment section. Pag-usapan natin yan at pupusuan ko po yan. Sino lang po mga tagapanood, ito ay comment at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood.